Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Attorney Regal Oliva. Napakagandang panawagan niya tungkol sa transparency ng palasyo sa tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Ito, pakinggan natin si Attorney Oliva. Tanong para sa isang pribadong tao. Ito ay tanong para sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano ba talaga ang kalagayan ni Ferdinand Marcos Jr.? For some time now, napapansin ng publiko ang mga pagbabago, mga pagliban, mga pagkakataong tila limitado ang kanyang public appearances. And now, mas lumalakas ang usapan. May mga kumakalat na haka-haka hanggang sa umaabot sa sinasabing malubhang karamdaman, even stage 4 cancer. Let's be disciplined about this. Hindi tayo nag-aakusa, hindi tayo nagkukumpirma ng chismis, but we do not ignore patterns that raise legitimate public concern. Because this is not about curiosity. This is about capacity. Under the 1987 Constitution, Article 7, Section 12, there is a clear mandate. When the President is seriously ill, the public must be informed of the state of his health. Hindi ito pabor, hindi ito discretion. This is a constitutional obligation. So when persistent reports of serious illness begin to circulate, the burden does not lie on the public to prove them. The burden lies on the state to clarify. At hindi pwedeng sagot ang katahimikan. Because silence in this context does not calm the public. It fuels uncertainty, and uncertainty in matters of leadership affects governance, markets, and national stability. This is not an intrusion into private life. This is the consequence of holding the highest public office. If the president is well, then let that be stated clearly and credibly. A medical certification is not a spectacle, it is reassurance. But if there is a serious condition that is being withheld, then we enter dangerous ground. Because concealment of a serious illness may constitute a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, both recognized grounds for impeachment. And if inaccurate information is being released to the public, then accountability does not stop at silence. Under Republic Act number 6713, public officials are bound by truth, transparency, and integrity. Which brings us to the role of the spokesperson. Under Secretary Claire Castro carries not just the voice of the palace, but the weight of public trust. Any statement made must be accurate, complete, and in good faith. Otherwise, administrative liability, dishonesty, misconduct, conduct prejudicial to the service may arise. So let's be clear, hindi ito usapin ng chismis, hindi ito haka-haka na dapat baliwalain. This is a constitutional conversation. Kung maayos ang kalagayan ng Pangulo, then say it directly, officially, with clarity. Kung hindi, then the truth must still be told within the bounds of law and dignity. Because the Filipino people are not mere spectators. They are the sovereign, and they are entitled to the truth. Amen. Another day, another Regal. P. Ang galing, ano? Sana palagi kayong mag-post ng ganito, Attorney Oliva. Napaka-simple, malaman yung kanyang paliwanag. Hindi, this is a constitutional obligation ng palasyo na magsabi ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo. Kung, kasi, kahapon nagsalita si Auntie Claire, he's in good health, okay siya, mag-attend siya ng oath-taking ng mga vice mayors, mamaya, sabi niya. So, pinakita nga yung video oath-taking. Akala ko, tunay na. Kaya lang may mga nagko-question na, dati na daw yun. Recycled video. Sabi ko, hala, akala ko. Kasi natuwa ko nung nakita ko yung oath-taking sa Malacanang kahapon na okay naman siya.
ano siya, nagsasalita, maganda naman. Wow, hindi naman pala, wala man palang sakit. Kaya lang ngayon, maraming kumu-question yung video na yon, recycled video daw. Ang isang question si Mr. Jason sa. Tapos, tuloy-tuloy ang pagpo-post ng mga videos, pictures na throwback. Bakit kasama si dating Secretary Juan Ponce Enrile, napatay na? Nilabas nila. Kasama si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, nakatabi ng Pangulo na parang nagmi-meeting sila. Ano ba? Yung Easter Sunday picture ng Pangulo with his family. Klarong-klaro yung mukha niya na matagal na dahil malusog pa, mataba pa siya, may pisngi, may ano. Ngayon kasi talaga namang namamayat ang Pangulo dahil una nang inamin na may diverticulitis. Tapos lumabas pa yung parang may bukol sa tagiliran na ano ba yun? Endoscopy bag ba yun? Hindi maklaro. So, Auntie Claire, pwede ba? Isa lang kung akong magiling sa palasyo, medical bulletin. Tapos, ang mga attending physicians ng Pangulo, sila ang magpaliwanag. Pag ginawa ninyo yan, tatahimik na ang taong bayan. Malala ko tuloy, nabasa ko post. Sa US, yung presidente doon, si President Eisenhower, retired general, na-assign dito sa Pilipinas yan, panahon ni MacArthur, Colonel Dwight Eisenhower pa siya noon, naging presidente. Nung presidente na siya, na-stroke. Nung naka-recover na siya sa stroke, humarap siya sa American public kasama ang kanyang medical doctors at ang mga medical doctors niya, attending physician, ang nagpaliwanag ano ang nangyari sa presidente, anong ginawa nilang treatment at ano ang hinaharap ng Pangulo as health is concerned. No, di assured ang publiko, American public, bakit hindi magawa ng PBBM admin yung gano'n? Nang dahil ba kay BP Sara? Example, hindi ang presidente ngayon, ang vice president si Soto, pagpalagay natin. O kay si Romualdez. Ay palagay ko walang problema kasi ang magte-take over kakampi nila. BP Sara, no way. Kaya pala sabi ni Attorney Guanzon na madali nila na i-impeach si Sara dahil kumakaway na si St. Peter. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng pako at yero para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan na mo og yero. Salamat kayo. May tagat. Atop na sila karon. Ug karon mao na ni ang itsura sa atop sa natagaan na mo og yero. So mga dagko na gid kayo ang buslot. So kuan na gid kayo. Ang ulan, kung mag-ulan, luoy gid sila tungod sa kadako na sa buslot sa ilang atop. Ug karon ate pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa kadako sa buslot. Pila na siya katuig? 7 na katuig. 7 na gid katuig. So nga naman nga sa 7 ka tuig wala gid mo nakapuli og atop nga dagko na mo kayong buslot. Wala mi budget. Naon karon kalisod og budget. Sa kalisod sa panahon karon wala mo na budget nga para gid sa inyong pangatop. So karon natagaan na mo mag-atop na mo karon. O makatap na mi karon. Karon. Oo. Dagang salamat sa nagatag og sen. Karon naman na gyud sa pag-atop. So maayo na gyud nga tan-awon.
So nindot na gid kayo ang top. So dili na pareha ganina nga kuan na siya kanang buslot. Salamat kayo sa panahon nga natagan mi og sin. So sa kagat ni nga salamat mi. Panahon na magpadayon ni nga tabang sa mua. Salamat kayo. Salamat kayo. So may natingalan.